Good morning, good morning mga suki. Ay, nako talagang buhay ito. Alam niyo po, alas 6 pa lang ng umaga, bukas itong tindahan ko. Kasi ganito talaga ang buhay natin dito sa Pinas. We have to work. Okay? Alam niyo, habang nag-aayos ako ng mga dilata, kanina, may dumaan ng mga mahaling kutse. Pakintab, tahimik. Napaisip tuloy ako. Ilan kayang libong sardinas ang kakailangan kong ibenta para pambili ng ganon? Ang sabi ng ating mga lolo't lola, anak, pagsipag ka. Sipag at tiyaga lang, aasenso ka. Pero bakit ganon? May mga kargador sa palengke, alas 2 pa lang ng madaling araw, gising na. Tagatak ng pawis. Maghapon. Pero bakit sila pa rin ang pinakamahirap? Bakit yung iba parang chill? Sa opisina lang o nasa bakasyon. Pero palaki ng palaki ang mga pera. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol lang sa swerte lang. Mga boss, ngayong araw hihimay-himayin natin ang sistema. Bakit nga ba yung mayaman ang mga mayaman? At paano tayo? Tayong mga lumalaban araw-araw, makakasabay sa agos? Gawa tayo ng isang senaryo. Kilalanin natin sila, si Mang Juan. Si Mang Juan ay isang security guard. 12 oras kung magtrabaho ang shift. Sobrang sipag, walang absent. Ang kinikita lang niya, sakto sa upa, pambili ng bigas, at baon ng mga anak. Ang tawag natin dito ay liner income. Oras mo kapalit ng pera. Pag hindi ka mag-duty, wala kang sahod. Ngayon, tingnan natin si Sir Piatos. Ipinanganak na may kaunting puhunan, bumili siya ng maliit na apartment unit, pinaparintahan niya. At kahit natutulog si Sir Piatos, kahit ang lalaro siya ng golf, may pumapasok ng pera. Ang tawag dito, passive income. Ang pagkakaiba nila, hindi sa talino, kundi sa tools. Si Mang Juan, ang tool niya ay ang sarili niyang katawan. Si Sir Piatos, ang tool niya ay asset. Sa Pinas, ang mga mayayaman, hindi pera ang hinahabol. Nagpapatayo sila ng mga negosyo, nagagawa ng pera para sa kanila, habang wala silang ginagawa. Yan ang tinatawag na system advantage. Ito ang mga invisible bridge, o kaya ito ang tinatawag na leverage and compound interest. May tinatawag tayong leverage. Sa Tagalog, pakinabang sa lakas ng iba. Isipin mo to. Ako sa tindahan ko, nag-iisa lang ako. Pag napagod ako, sarado ng tindahan. Pero, ang malalaking supermarket, libo-libo ang empleyado nila. Habang natutulog ang may-ari, may libo-libong tao na nagtatrabaho para sa kanya. Ginagamit niya
ang oras ng ibang tao. Ito pa ang pangalawa. Ang OPM, hindi to yung kanta old folk songs, old folk music ba yan? Okay. Hindi po yan. Ang ibig sabihin pa ng OPM, yung other people's money. Ang mga yayaman kasi marunong mangutang, pero hindi sila nag-uutang para iambili lang ng luho o pagsusugal o pambibili lang ng iPhone o panghanda sa binyag. Utang para sa mga negosyante na mas malaki ang kikitain kaysa interes sa bangko. Tayong ordinaryong Pinoy, takot tayo sa utang. At tama lang naman kung wala kang pangbayad. Pero ang mga mayayaman, ginagawang gasolina ang utang para bumilis ang takbo ng negosyo. At huwag natin kalimutan ang 8th wonder of the world, yung compound interest. Yung maliit na itinanim at nagbunga, tapos yung bunga itinanim mo ulit. Ang problema sa atin, pag may kaunting extra na sahod, deserve ko to, sabay bili ng milk tea or sapatos. Ang mayayaman, tinitiis mo ng sluho para palakihin ang punla. Tingnan nyo ang roadmap ng ordinaryong Pinoy. Nakaka-depress na naman yan. Walang pamanang lupa. Walang koneksyon. Paano na? Okay? Relax ka na lang. Hindi tayong manatili sa reklamo. Narito ang laban, Pinas strategy para sa atin. Una, stop trading all your time for money. Kung empleyado ka, alam niyo po ba ng ginawang sabi ngayon, ang pasok na lang, ngayong meron tayong problema sa supply ng langis, yung sinasabi ng na mag-work from home na lang yung iba, pag araw ng Friday, wala nang pasok, di may bakante kang oras. From Friday, Saturday, and Sunday. That is 3 days. Okay yan, di ba? Bakasyon. Pero wag mong ubusin yung 100% energy mo dyan. Magtira ka ng 20% para pag-aaral sa mga bagong skills. Mag-freelancing, mga digital arts, o kahit paggawa ng long-term content. Ito pa ang pangalawa, yung financial defense. Bago ka mag-invest, mag-ipon mo ng emergency fund. Para pag nasira ang tricycle mo, let's say meron kang tricycle, o nagkasakit ang anak mo, hindi ka hihiram sa 5-6. Ang 5-6 ang pumapatay sa pangarap ng mga Pinoy. Ang pangatlo natin, invest in high-value skills. Sa panahon kasi natin ngayon, hindi na sapat na magi ka lang masipag. Ang kailangan, mahirap kang palitan. Matuto ka ng AI, matuto ka ng sales, o magmaster ng isang craft. Yung bang parang natanging ikaw lang. Parang ganun. Yung talent na yon, mailap sa iba, pero meron ka. Ito ang pang-apat, ang ownership mindset. Itong kahit lang ba may maliit na online shop. Alam niyo ba yung nauuso yung online selling? O kaya yung mga pagkain na pinopost doon sa mga social media, nagbebenta online. Ang goal ay magkaroon ka ng kahit anong bagay na ikaw ang may-ari.
At hindi ka lang basta tornilyo sa isang makina ng iba. Alam nyo, sa huli, ang tunay na yaman, ang laban. Ang pinakamalaking asset natin ay hindi pera, kundi ang ating mindset. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay panghabang buhay na mahirap, kahit bigyan ka ng 1,000,000, maubos yan sa loob ng 1 buwan. Pero kung ang mindset mo ay parang sa mayaman, sa bawat piso ay sundalo na dapat magdala ng bihag na kita. Kahit piso lang ang simula mo, may pupuntahan ka. At hindi kasalanan lang ipanganak na mahirap. Pero sa mundo ngayon, naabot kamay na ang impormasyon sa YouTube at sa Google. Choice na natin kung mananatili tayong walang alam sa sistema. Bago ko nga pala makalimutan, ako nga pala si Joseph, ang iyong kabarkada sa tindahan. Pagod man sa maghapon, hindi sumusuko sa hamon. Hanggang sa susunod na episode. Laban, Pinas! Kung nagustuhan po ninyo ang episode na ito, share nyo naman sa mga katropa mo. I-share ang episode na to sa tropa mong kailangan magising ang isip. Laban lang.